Ito yung karugtong. Panghuli na ito eh. Dahil meron pa akong gagawin yung tungkol nga sa unggoy. Mahirap unawain ng mga bagay na espiritual. Sa totoo lang, may mga taong kinasiyahan ng espiritu ng katotohanan. Ito nga yung nono. Kaya sinasabi ng nono, aalisin sa inyo. Ito nga yung USA at China. Ang kaharian ng Diyos. At ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Makikita mo ninyo ito sa Mateo 21:43. At ito nga yung LEM. Yung bayang Pilipinas. Ang problema kung paano bubuksan ang bolt number 88 RWRP UBS storage. Kasi itong pag nabuksan mo itong bolt na ito, bukas na lahat. Pero ito, nakakuha ko na ito, nabuksan na ito. Pero kinukuha ko lang sa inyo, uulitin ko sa inyo dahil maraming mga naglalabas na mga spiritual boy. Oh, yun ang sinasabi nila. Marami sila na nagpapanggap, na naglitawan na ngayon. Ay mga scammer lang yan eh. Kaya kumukuha sila eh. Nakiki-ride on na lang. Ngunit kung iguguhit ang forma ng hagdan, ito'y magiging palihis. Dahil nakaganon yung hagdan eh, oh. Hindi ba nakaganon yung hagdan? Alangan naman nakaganon. Hindi, kahit na kung nakaganon, may malaking posibilidad na gaganon yung kung walang sinasandalan o maring gumaganon. Parang ahas na tumitilaok. Pero kung nakaganon, may sinasandalan yan. Dangat lamang kailangan ibatay sa makapangyarihang salita ng mga yung mga nagsisiuni, nagsisibulong. At ito nga yung Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. Kaya pag ganyan kasi, mababasa ninyo yon. Oh, malabo kasi. Ngayon, yung forma ng hagdan, itatapat mo sa letter S at saka sa letter R. Ganun din sa letter S sa baba, letter R din sa pataas. May isa pang katanungan kung sino nagpasara. Nakabatay pa rin ito sa makapangyarihan salita. At ito yung mga titik na SR. Sator, Arepo, kaya nakaganon. Yung susunod, letter R. Na ang kahulugan ay senyor. Di ba ang mga kayamanan na iniugnay kay Ferdinand Idralim Marcos Sr. na ang kanya EFM, ang initial niya. Siguro naman mapapansin ninyo ang nasa gitna ng makapangyarihang salita ay yung titik N. Ito nga yung kontrasenyas. Kumbaga sa lock pattern. Kung kaya ganito ang magiging ayos. Ayan na. Malabo kasi yung pinalalabo talaga nila para hindi makita. Yung nakatayong ganon, lalagyan mo ng 8 ganon. 8. Yung nakatayo, yung kabila ganon din. Nakaganon din. Ngayon, yung nakapahilis na gano'n, yun ang hagdan. Sa loob ng mga bilog na yan, ay may mga nakalagay na numero. Ito nga, makikita ninyo itong na ito, yung Marcos 2.5. Kung gano'n, yung bayan ay pilay. Hindi makalakad, hindi makausad. Bakit? Dahil nga dito sa kayamanan na ito, pinipigilan ng magnanakaw na diktador Marcos. Magpahanggang ngayon. Kaya nga, humingi siya ng kay
kay Mao Zedong noon eh. Ang payo ni Mao Zedong, gutumin mo at gawing mangmang. Ayan ngayon, inuulit-uli ngayon yan ng mga kwan na yan, mga Marcos. Pero yung Marcos na yan, nakakulong na. Ngayon sinasabi nila, si Sandro daw ang kwan, hinuli sa Amerika. Katarantaduhan yan. Yung BBM, yung tunay na anak ni Marcos, ang hinuli, hindi si Sandro. Maski na si Lisa, nakakulong na rin. Kaya wala silang kwan eh. Wala silang may pakita na eh. Yung kay Marcos, mga AI na lang yun eh. Kung pabago-bago ang mukha niya. Alam din na ito ng mga military. Kaya lang, ito mga militaryeng inutil. Kaya inutil ito dahil yung kanilang sinumpaan. Ano ba yung kanilang sinumpaan? To protect the people and the Constitution. Sinong pinoprotektahan nila? Di yung magbibigay sa kanila ng malalaking ng dagdag sahod upang kumita. Paano yan ngayon? Kawawa na kayo. Paano naman malalaman kung kanino nakapangalan? Sapagkat ang papel ni AFM ay trustee. Kaya nga may titik na titulong eagle eh. Sa halip na yung magtatangkang angkinin ang kanyang binabantayan, ay yung binabantayan niya ay yung nakapangalan sa kayamanan. Agila pa rin. Dadagitin niya. Ganito ang paraan upang makilala ang spiritual wonder boy. Ang Panginoon nangunguna, nasa Biblia din ito eh. Nasa Biblia ito, mga patutuo. Kaya yung mga nagpapanggap na spiritual wonder boy dyan, hindi nila alam ito. At hindi rin sila makapunta doon sa UBS dahil ang tanong sa kanila, pag tinanong sila, anong pakay mo dito? Pag sinabi niya, yung kayamanan, kailangan magpakita ka. Kung sasabihin mo, bubuksan mo na yung kayamanan, tatanungin ka, ano ang password? Pag sinabi, hindi niya masagot yung password, di, uhulihin siya, makukulong siya. Katulad yung nangyari doon sa kay Tabaco, yung magnanakaw na tiga Pangasinan na presidente ko, no? Tanginan yan. Ang Panginoon ay mangunguna sa kanila sa araw. Isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At isang haliging apoy upang tanglawan sila at makapaglakad sa araw at gabi. Yung haliging ulap, yan ay yung kumukuan, yung ng liwanag, yung hungahad lang sa liwanag. At yun din makikita ninyo doon sa personal account ng magnanakaw na Marcos. At isang haliging apoy upang tanglawan sila, yun na nga, yung kaya dalawa yan, haliging ulap, haliging apoy. Kaya nga doon sa account, personal account ng magnanakaw na diktador sa PNB New York, may 11. Pinapaliwanag ko na sa inyo. 5, 6, 7, 4, 7, 11, 6, 2. Dahil yung 6-2 na yan, nagbalak na siya, kinausap na siya noon tungkol diyan sa mga treasury note na yan. Kaya pala ang tawag sa diktador, magnanakaw na diktador, ay Apo Marcos. Kasi yung ang Panginoon na nangunguna sa kanila. Di yung Apo sa wikang Ilocano ay Panginoon. Hindi ba? Yan ang talagang panyan, yung Apo. Ngayon kung sa Tagalog, di yung Apo, yung kung baga sa kwan, yung lolo, yung ama, at saka yung Apo. Ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulian nila. At ang haliging ulap na humiwalay sa harap nila ay lumagay sa likod nila at lumagay sa pagitan ng kampamento ng Israel
at kampamento ng Ihip ay kampamento ng Ehipsyo at kampamento ng Israel. Doon lumagay. Nauuna ngayon yung kampamento ng yung kampamento ng Ehipsyo. At kadiliman. Merong ulap at kadiliman. Di lalo naging malabo. Ngayon man, binigyan sila ng liwanag sa gabi. At ang isa hindi nagkalapit ng buong magdamag. Ito matatagpuan mo sa Exodus 14:19-20. Samantala yung naman, yung Panginoon na sinabi nangunguna sa kanila ay Exodus 13:21. Narito mga pangyayari. Ngayon, yung letter F, F, E, M. Ngayon, yung F lalagay sa gitna ngayon. Kung lumagay sa gitna, ano ang magiging kalabasan? EFM. O, sino ba si EFM? O, yan yung alias. Ang alias niyan ay si Chloe Blue. O. Kaya, ang daming mga patutuo, hindi naman nila alam ang mga paraan ng proseso. Nagpupumilit ito, mga ito. Ito ang dahilan kung bakit sumasangguni ang magnanakaw na diktador Marcos sa babaylan doon sa Sacrifice Valley dinalupihan. Dahil nga inaalam niya kung paano. At palibhasa ay sinasabi na si Marcos ay si Jesus ay pintuan. Di siya yung nagtatanggol na para hindi makuha yung mga kayamanan na yan. Ganito ang sabi ng Panginoon kay Elias. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sinabi niya, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon. Sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako na lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kitlin. Yan ngayon ang kasi maraming propeta na pinatay nila upang hindi malaman ang katotohanan. Kaya ngayong sinabi doon sa Hebreo noon ang inutusan niya sa mga huling araw yung kanyang anak. Ito nga yung Infinito Diyos. At kanyang sinabi, yung sinabi ng Panginoon, ikaw yumaon, tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ng Panginoon. Narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin. Yung bundok na yan, yung pyramid. Kaya yan makikita ninyo doon sa $1. Pyramid na ganyan. Pagkatapos yung mata nandoon, pero nakahiwalay yun sa bamba, yung pinakaputing niya. Ngayon, nung dumaan yung isang malaki at malakas na hangin, pinagpuputol-putol yung mga bato sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Pagkatapos ng hangin ay lindol. Ngunit ang Panginoon wala din sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. Paano yan ngayon? Pagkatapos ng apoy, isang mahirihan tinig ang bulong ang narinig. Ngayon, ano yun? Yan na hindi nila alam. Kaya nga, napakahirap yung mag-interpret ng Biblia kung hindi mo alam yung katotohanan. Yung ikatlong tipan, yan ang sinasabi ko pa noon, meron ikatlong tipan. Kaya nga sinabi na yung katotohanan, daan at buhay. Ngayon, yung espiritu ng katotohanan, yun ay ikatlong tipan. Kasi
maraming pan katulad nun sa sa Badista, yung kakilala ko doon sa San Isidro, na nagtanong lang yung isang kasapi nila dahil nagpapaliwanag. Ang sabi nung sa San Isidro ito, San Isidro, San Luis, Aurora. Ang sabi nung tao, kalimutan ko itong pangalan nito na, Pastor, pwede ba ipaliwanag? Ano ba nangyari nung bago magkakwa ng tao? Bago nalalang ang tao? Dahil nagkaroon ng labanan noon ng masama at mabuti. Yung itong si Lucifer daw. At saka itong Arkanghel, si San Miguel. Ay nung hindi niya alam may paliwanag, tumayo yung isa. Huwag na kayong magtanong, basta makinig kayo kung ano sasabihin ni pastor. Bakit ganon? Wala silang alam. Kaya nga, kailangan hanapin mo yung kanyang kaharian. Yung katotohanan, yun ang kanyang kaharian. Dahil ngayon, yung katwiran ng Diyos nandoon din. Kaya kung hindi mo makita yung mga katwiran na yun, ay wala kayo, ligaw kayo. Kaya itong tubig, yan ang matandang tipan. Dahil nga doon sa pagtawid nila ng dagat ng mapula. At ito namang dugo, ito yung bagong tipan. Kaya mahirap kuanin. Hindi rin alam ng mga religion yan, interpretin. Ngayon, sino si Elias? Sinasabi nila si Elijah. Mali yun. Kasi, kung spiritual na nilalang, yung mga yung pangalan na yan, kung spiritual na nilalang, letter A. Kung letter A, alias, yan naman assume name. Parehas yan na assume name. Pero yung para sa mga anghel ay Elias. At yung para sa naman, para sa tao, laman, alias. Hindi. Kaya nga, mahirap tanggapin ng mga religion yung nalalaman ko Kaya nga, Elias ganun ba? Hindi. Elias as ha. Elias as ha. Ngayon, yung Eli ay banal yan na mga propeta yan. Ngayon, yung alias, Ali as yung Ali, babae. Ganun yun. Pero ang alias para sa laman lang yan. Assume name. Siya ang white spiritual boy. Yung pumasok kasi siya sa kuweba. Ang kanyang pangalan ay Alip. Kung pumasok siya sa kuweba, di nakakulong siya. Hindi siya makalabas. Siya ay nakatuon sa pagpapanatili ng malinis na pamumuhay. Makikita mo yan sa awit 119 at 1. Ngayon, yung alip na yan, Elias din yan. Kailangan kasi sasanib siya sa isang anghel. Kung sasanib siya sa isang anghel, spiritual na nilalang siya. Kaya nga alip ngayon, napunta kay Beth. Kanino naman ilinarawan yung letter N doon sa kwan? Kasi yung pag kinuha mo yung arrow na papunta doon sa kwan, doon sa Sator Arepo, Tinet, Opera Rotas, ganun. Pagkatapos yung nakatutok din na ganyan,
papunta doon, RP. Papunta din doon, RP. Ngayon sa senior din, papunta doon, SR. Pag ganun din, SR. Pero yung nasa gitna, letter N. Kanino linarawan yon? Siya sina Ama. Ang anak ni Lamech kay Sila. Kaya ngayon, upang mabuksan yon, yung letter N, gagawin mo letter C. O, bakit 90 degrees lang ang ikinman? Kasi kung sa umaga, pag ina 90 degrees mo, nasa katanghalian tapat, nandyan ang takdang kaliwanagan ng araw. At isa pang, may dalawa kasi ang asawa ni Lamech eh. Ito nga si Ada at saka si Sila. Ngayon, kung saan sina Ama ay linarawan sa ulo ng Sphinx. Ngunit ang pangalan na Ama ay isang talinghaga pa rin. At ang tunay niyang pangalan ay Gumamela Celis. Kung tawagin sa Ilyas ay bulaklak ng langit. Siya ang kasungguni ng Diyos. Bakit naging nakulong din si ang kasungguni ng Diyos? Oh. Siya, yung kasungguni ng Diyos, yan na nga kung tawagin ay Gumamela. Bulaklak ng langit. Pero ang tunay niyang Gumamela Celis. Kasi itong Gumamela Celis na ito, siya ang nagpakawala ng mga bertodes ng kataas-taasan. Dahil ang bilin sa kanya, huwag mong bubuksan niyang kabanantipan. Ang layo nung kabanantipan doon kay Jehovah eh. Ang nakalagay doon yung 10 kautusan eh. Ang talagang niyan, ang talagang laman ng kabanantipan ng kataas-taasan ay yung kanyang bertodes. Pero pinawalaan ni Gumamela eh. Kaya ang nakawalang matindi dyan ay yung yung 3 B na may pakpak. Bim, baw, bam. Yan ang talagang makapangyarihan. At yung mga bertudes na yan, mga anting-anting na yan, napunta kay Jesus. At paano napunta kay Jesus? Dahil nga doon sa irinigalo ng 3 haring mago. Kaya yung 3 haring mago, paano sila nagkapanapanag po? Kung hindi magkakasama. Mahirap dahil iba't ibang lugar ang pinanggalingan nila eh. Na nung magkapatagpo-tagpo sila, doon lumitaw yung malaking bituin. Ngayon, kung itatala ang antas, ito yung ratio ng kautusan na pinagkaloob ni Moises ay 4 sa kanan, 6 sa kaliwa. Ang magiging resulta nito ay magiging 2 at 3. Kaya ang pagkabahagi ng maama ay na at saka ama. 2 sa kanan, 3 sa kaliwa. Ngunit ang kahulugan ng NA sa wikang English ay not applicable. Kung not applicable, yung hindi baliwala na yun. Na ang kahulugan naman ng hindi nangangailangan ng ama. Ibig niyang sabihin, yung kataas-taasan, dahil yan ang kanyang, yung infinite Diyos. Kasi habang nag-iisip yung infinite Diyos lumitaw yung 5 na yan 5 titik na yan na kung tawagin ay Maria. Yan ang naging kasaguni niya. At yung pagkawala naman ng pagkawala ng titik N, doon sa Ada, yung unang asawa ni Lamech, ay nangangulugan na isa siyang tibo o tumboy. Dahil nawala yung letter N di Ada,
Ito makikita mo doon sa Genesis 4 eh. Ewan ko kung anong kwan ito, nakalimutan ko na yung kwan niya eh, yung verse niya eh. Kung ganun, ang kahulugan ng TBM ay hindi Tiburcio Villamor Marcos. Oh, ang labo oh. Babae ito. Tumboy nga lang. Siguro nga ito si Tiburcio Villamor Marcos, bakla din ito. Pero paano naging general ito kung bakla ito? Kilala ko ito eh. Pero kasi itong si ang pangalan, ang tunay na pangalan nitong si Tiburcio Villamor Marcos ay yung General Eugenio Ocampo. Magkakilala kami nito, isinama nga ako sa Mindanao dahil pinagdi-design niya ako ng natural gas makinarya. Isinama nila ako upang ipakita sa akin yung ginawa nilang makinarya. Unang tingin ko pa lang, hindi na talagang gagana eh. Sabi ko, malabo yan. Hindi kayo makuha. Sabi niya, kaya pala hindi kami makakakuan eh. Hindi ganyan, kako. Hindi ganyan ang kwan yan. Maselan yan, kako. Dahil yan, yung natural gas na yan, sumasabay sa tubig yan. Kasi nung pumunta kami doon sa Tangtangan ito eh. Bayan ng Tangtangan. Doon sa ito eh. Malapit sa General Santos. Marbel. Bandaron lang ng Marbel yan. Mas nauuna yung Marbel. Yung Coronadal. Nung pumunta kami doon, nag-ipon-ipon na kami. Pumunta na doon sa isang sitio ng San Felipe. Ayun, napag-upo namin ganon, sabi nung isa, di ba kayo napagod? Tapos sumahod ng tubig dahil may tubong ganon. Pero ang pinagtataka ko doon sa tubo, bakit may parang ng kalan na ganon na parang nakakalawit na ganon na 3 piraso na pagsasalangan mo, parang tikim na kwan. Ngayon, uminom siya ng tubig. Titignan ko lang. Nauuhaw din ako, uminom ako. Masarap yung tubig. Manamis-namis. Ngayon, mabuti pa, bago tayo magkape muna tayo. Pero ang nakakapagtaka doon, yung mga dinaanan namin na yung palayan, yung pilapil. Alam mo yung pilapil doon, kasing liit na ng palapa ng nyug. Kaya hirap na hirap ako dumaan eh. Ang daan ko, pag ganun na lang eh, patagilid eh. Tinatawanan nga ako eh. Paano, sabi ko eh, pilapil kasi ninyo dito eh, mga kwan ito eh. Kasing laki na lang ng palapa ay yung dahon ng nyug eh. Di nakarating din kami doon. Ngayon, magkape muna tayo kanya. Di, nagsalang sila. Sumahod ng tubig. Tapos ipinatong doon yung kaldero na may laman ng tubig. Tinakpan. Pagkatapos, nagsindi ng posporo, ilinapit doon sa flowing water, nag-apoy. Ako, putang na, ininom namin, may gas ako. Pero bakit masarap? Ngayon, nakikiramdam na ako nung nagtitimpla ng kape. Hindi muna ako uminom. Uminom ko na mainit. Ako mamaya mainit. Pero ang pinakikiramdaman ko, kung iinom sila, uminom naman sila. Ako ang huling uminom. Paglagok kong ganun, wala naman, lasang kape talaga. Kaya yan, doon ko nalaman, yan natural gas, sumasabay sa tubig. Yun ang naging problema nila, kung paano nila mapaghihiwalay. Tatawa-tawa lang ako sa kanila. Sige, sabi ko, alam ko nang gagawin ko. Uwi na tayo kako, init-init dito eh. Wala kaming masilungan eh. Di umuwi na kami. Ngayon, ang pinagtataka ko dito kay Jack, ito si TBM, TBM, yung Tiburcio Villamor Marcos, yan ang kanyang alias eh. Kaya lang, kung Ilyas, kung spiritual, TBM. Ngayon, nung
na yan, ang sabi niya doon sa mga tao, dahil lang meeting eh, ni isang pera, hindi kayo gagastos. Di, ako naman, hindi kumikibo. Bandang uli, tinanong ko sa kanya, anong gagawin natin dito? Yung pala, kaya ililigaw na nila ako parang pusa doon sa Mindanao. Eh, nakaramdam ako. Hindi naman sila, kumuwari lang pala yung mga pinakakita, mga gumastos talaga. Kaya ngayon, hindi Tiburcio Villamor Marcos ang TBM, kundi Tinet Verbo Milam. Kaya nga ang Verbo, ang ipinahayag sa kanya, dahil nga doon sa bautismo sa tubig. Nangangahulugan, itong Tinet Verbo Milam na ito, ay si Abu Natak, isa sa mga saksi. Dahil nga sa kanya yung bautismo. Ano tang bautismo ito? Ay sa tubig lang. Hindi niya hinayag yung tunay eh. Kaya nga yung sinasabi itong bautismo ang ginaganap ng mga religion ngayon, yung lulublob sa tubig. Pagkatapos iaahon. Tapos tatanungin dun sa taong linublob sa tubig, ano nakita mo? Pag sinabing wala, di, idilat mo lang kanya, ang mata mo. Pag linublob ka, di ilulublob na naman. Pag lumitaw, sabihin, ano nakita mo? Wala. Maliban na lang kung sasabihin mo, nakita mo si Jesus. Yun ang mga kalukuhan nito mga born again na ito at saka itong mga iglesia na ito eh. Dahil nga doon sa pag hindi mo sasabihin si Jesus na nakita mo, maski na 10 lublob ang gagawin sa iyo diyan, hindi ka titigilan. Kaya yan ngayon. Kaya sinasabi nga na yan ay kawikaan tunay. Ano ba yung mga kawikaan tunay? O hindi ba yung aso, kung ano yung sinuka niya, yun din ang kakanin niya? O ano ibig sabihin noon? Di yung kanyang kamangmangan, bumabalik uli sa kanyang kamangmangan. Di ba? Yung suka, kamangmangan yun. Ano, isusuka na niya dahil mali yun eh. Pero kakanin din niya. Paano naman yung babaeng baboy? Yung babaeng baboy, linarawan niyan sa mga mananampalataya, taong mananampalataya. Kasi maski na pa yung baboy, maski na paliguan mo yan, malinis na yan, ano. Maghahanap uli ng pusali yan, maglulublob doon eh. Parang si Quarog. Yung aso dito, pinagsama na yata sila, aso at baboy eh. Kaya yan ang mga mali ng mga religion. Ngunit kung ikuha mo doon sa makapangyarihan salita, yung TBM, ay yung Sator Arepo, Tinet, Opera Rotas, yung letter B, hindi kasing haba ng kwan ng Tinet, kundi kalahati lang ng Tinet. Dahil nga doon sa kunti lang paniniwala. Ayun, yung Tinet ay yung kanyan eh. Yung pasimula eh. Oh. Yung Tinet siyang pasimula. Ngayon, ang TBM ay kung diyan ay si Juan Bautista, hindi naman nila alam na tumboy yun eh. Kasi ang tumboy, malaking suso, nakakubit lalaki, ang kinakain niya yung mga balang at saka yung pulot. Ano yung pulot? Ni matamis yun. Yung balang, yung balang walang hari yan, parang langgam yan eh. Bakit balang? Kasi kung sino nanguna sa kanila, pag lumipad kung sino nanguna, kung saan ang direksyon ng nangunguna sa kanila, doon din ang takbo. Kaya yun, kung yung mga pastor na gumaganap ng pagbautismo,
Yung ibang tao, sunod-sunod na rin doon na yun din ang kanilang paniniwala. Na yun na nga ang paraan ng pagliligtas. Ngayon, sino ngayon itong si Juan Bautista? Kaya nga ang sabi ng Panginoon dahil yan naikwang kay kamatayan na yan. Kaya siya nakakulong sa loob na ng bolt. Kaya ito ang sabi ng Panginoong mga hukbo kay kamatayan. Sino yung kamatayan yan? Yung walang hanggan Diyos. Kasi mga religion, hindi nila pinapaliwanag kung ano talaga ang kahulugan ng Diyos. Ang tao, pwede mo rin sabihin Diyos dahil pag hinatulan mo yung kapwa mo, Diyos ka na rin Kaya ngayon, ang ganitong sabi niya, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon ang iyong o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ay kamatayan. At ito yung kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay yung kautusan. Anong kautusan na yun? Yung na yan, yung 10 utos na pinagkaloob ni Moses dahil hindi pinagiging ganap ang mananampalataya. Kaya ngayon, yung itinuturo ng mga religion ay isang sumpa. Makikita ninyo yan sa Galatia 3:10 hanggang 12. Ngayon, ang tagumpay, pagka pinihit mo yung susi pa kanan, 90 degrees, yun ang sinasabi ko, nasa katanghalian tapat. Kaya pero doon sa mga 2 ganyan, yung 8 yan 8. Doon sa butas na ito, yan, yung butas na yan, merong mga nakasiksik na numero dyan. Pag-aralan na ninyo, mga nagpapanggap na spiritual wonder boy. Pero meron pa rin kayong hindi alam. Ngayon, yung sa kanan, 4, yung sa kaliwa, 6. Kailangan, para pag binuksan mong ganon, yung letter N, magiging letter C. Kaya nga yung nawawalang ng letter N, yung lock pattern, pag pinihit mong ganon, letter C na. At kung letter C na, pag sinumat total mo, yung na yan, magiging 5 na, timbang na. Yan ang kanyan. Pag nakuha mo yan, bukas na yan. Di puntahan na ninyo sa UBS. Kayong mga punta na kayo, mga nagpapanggap na spiritual wonder boy. Ikaw, Sheik. Ano ba yung Sheik? Di yung Sheik, yung sa Middle East. Yung pinaka-pinuno, yung pinuno ng panyan. Ang Sikh yan ay yung may katungkulan yan sa ng mga Muslim hindi ka naman Muslim Ang Muslim yan, yung asawa ni Queen Helen, pero hindi rin alam ni Queen Helen kung paano buksan yan. Kaya na nga pagkatapos sasabihin nitong na ito, yung Fortunato Aquino, na magkaisa na daw yung mga wonder boy, spiritual wonder boy. Bakit ko makikiisa sa kanila? Yan ang sinasabi ko. Sila ba naghirap? Ang gusto nila, nandyan na lang sila. Ako nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing, pagkatapos idudulot ko na lang sa kanila, ganun ba? Ay hindi naman sa kanila yan Bakit ako makikiisa sa kanila? Hindi. Di nangangahulugan kung makiisa ako sa kanila, yung mga scammer na yan, na mga di nangangahulugan yan, na sila yung karapatan nila ang pinaglaban ko, hindi na yung mahirap.
Putang ina nito si anong pangalan nung Rolando ay kwan? Ha? Rodolfo Valencia. Oh. Putang ina nyo. Pagkatapos sasabihin niyo, isa lang naman ang katwiran ko eh. Madali lang ang katwiran ko. Hindi mahirap ang katwiran ko. Ang katwiran ko dyan, kung inyo, di kunin nyo. Hindi naman ako nakikipag-agawan sa inyo, hindi na ako nakikipag-unahan. Bakit ang dami-dami na naglitaw, pati yung Recom, lumilitaw na rin ngayon. Oh. Kaya nga, ang pinaglalaban ko, yung karapatan na mahirap dahil kanila yan. Hindi yan sa mga yung nagpapanggap na spiritual wonder boy. Anong nagawa nila? Isa na ito yung Tanya Grass, ano? Oh, yung Tanya Grass, holy oil daw. Oh, holy oil? Anong holy oil? Yung deuterium yata sinasabi niyang holy oil, ay katanga-tanga. Marami daw siyang investor. Anong pakialam ko sa mga investor nyo? Di papuntahin mo? Bakit wala kayong mapapunta? Kasi hindi kayo pinaniniwalaan. Kaya sinasabi ko, hindi kayo pinaniniwalaan dahil puro kayong mga bulaan. Kaya ang hirap nitong kwan natin, kalagayan na mahirap, linuloko, lalo na yung mga magsasaka. Oh. Magkano ang kwan? 26. Pinadama lang kayo eh. Oh. Kumagat naman kayo. Ngayon, magkano na yung 21 na, bababa pa yan. Habang tumatagal, bababa pa yung presyo na yan. Oo. Hindi, ito, yung ang sabi nung kasama ko, tumaas yung gasolina, bumaba yung palay. Talaga nag-iwalay sila. Dapat yung mga politiko na yan, yung ginawa doon sa tatay ni Marcos, alam ba ninyo yung ginawa niya? Dahil, talaga mga Marcos, mga traidor yan eh. Mga makapili eh. Alam mong ginawa doon sa tatay ni Marcos? Tinalian yung magkabilang kamay, yung kanan at saka kaliwa. Tinalian din yung kanang kamay, kanang paa. Yung kanang kamay din, kamay ay paang yung kaliwa, tinalian din, nakadipan kung ngayon, nakatayong ganon. At saka na medyo medyo sakang na ganon. Pagkatapos, itinali sa magkabilang kalabaw. O, ganyan. Pagkatapos, sabay pinalo yung kalabaw, yung kwan, naghiwalay yung direksyon niya. Nabiyak siya. Ganun dapat sa mga politiko na yan. Mga magnanakaw. Pagkatapos, naniniwala kayo kay Duterte at saka kay Kwan. Putang yan. At saka kay BBM. O asan ngayon si BBM nakakulong? Nasaan si Kwan? Si Duterte. Pero yan Duterte na yan. Hindi yan ang tunay na Duterte. Kaya nga baliwala na lang yan sa mga Duterte doon sa Davao eh. O, hindi na nila ngayon binapansin eh. Dahil yan Duterte na yan, mga troll na lang nagkukan dyan eh, nagpapansin eh. Dahil yan Duterte na yan ay si General Esperon. Putang ina niya. Kawawa itong Esperon na ito dahil pagbabasahan na siya ng demanda, ito ngayon ang tatanungin. Unang tanong kasi dyan eh. Kaya unang tanong eh. Sasabihin, ikaw ba yan? Bakit yun ang tanong? Unang tanong, ikaw ba yan? Oh. Kasi alam nila na hindi yan ang tunay na Duterte. Yan si Esperon, nagpunta yan sa China, binago yung muka. Hindi naman alam, tanga-tanga din itong si Esperon, hindi niya alam ang kwan, dahil yung pinaliwanag sa kanya, siyang tatay yung presidente. Na kwan, pagkatapos ay kakandidato uli. Iyan ang pangako sa kanya. Kaya pumayag siyang maklon yung mukha niya na maging parang Duterte. Oh, di. Ngayon, pagdating niya dito sa Pilipinas, hinuli siya. Oh. Pagkatapos pagbibintangan niyo si BBM, kasi ayaw ninyong
pabagsakin ng mga politiko, de akong gumawa ng paraan. Ano ngayon yan? Oh, nakakulong yung dalawa. Si Romualdez nakakulong, si Lisa nakakulong, si Browner nakakulong. Oh, alam ng military ito na wala na tayong kwan, kaya nga sabi ko nga, kumbaga sa sundalo, lost command. Hindi na alam kung saan sila. Wala nang magkukuan sa maggagayad kung ano mga gagawin nila. Kaya ito ngayong Pilipinas ay bayan ng lost command. Hindi naman pwede si Gibo. Oh. Kaya nga yung mga kabinet nagmi-meeting sila na kung ano na pag-uusapan nila ikakabuti kuno ng bayang kaya yun o yung bulsa nila. Kaya nangyayari ngayon, kanya-kanya nakawan na. Kaya nga ayaw ko ng politiko. Pero kayo, gusto niyo yung politiko, di diyan kayo. Anong pakialam ko sa inyo? Yan ang napakahirap na kwan ng bayan natin ngayon. Wala namumuno. Maski na si Escudero, wala na rin. Si Saldico, sasabihin nila na si hindi, nakakulong na si Saldico. Oh, talagang pinasusukan na nila lahat yan ng yung kanilang gawain. Kaya nga nagkahulihan na. Kaya nga sinasabi ko, ayaw ninyo, ay akong gagawa ng paraan. Ay ako paniniwalaan ng CIA. Dahil nga, kailangan makalantad ako. Unang-una, siguro itong kwan, magugulat kayo na bago magkagera, nag-usap si Trump at saka yung si Kamini. Oh. At yung kwan din, ang nagbenta ng armas, ay ito din, si Barack Obama sa Iran. Oh. Kasi kaya nag-uusap yung dalawa, dahil talagang wala nang langis obligado na silang hanapin ang kwan ng deuterium hindi naman, ayaw ko naman buksan yan. Unang-una, yung mga spiritual na kwan, iniipon na nila yung mga ginto. Ang alam kong bilang ng ang kantidad ng mga ginto na yan 40,000 tonelada. Magkano isang gramo ngayon ng ginto? $5,000. Ang isang unsa, $5,000. Ngayon, yung isang gramo, 5 milyon din. Oh. Yan ang talagang kwan kalakaran Kung magkano yung halaga ng isang onsa sa dollar, yun din ang halaga, pero milyon na sa isang gramo. Kaya yung isang gramo ngayon, 5 milyon. Oh. Gaano karami yung 40,000 tonelada. Yan ang hinahanap ng Kano at saka China. Pero hindi yan kasali doon sa nadala ng Japan sa Amerika. yung iba dinala sa Germany, yung iba dinala sa Amerika. Kaya nga lumabas yung mga treasury note na yan. At yan ang pinauutang ng mga ng UBS. Ngunit yung sinabi kong pag nabuksan kasi yung account na yan, kay TBM yun nasa UBS. Pag nabuksan yung bukas na lahat. Hindi, ang problema niyan, hinahanap nilang perma ko. Kaya walang ang mga nagpapanggap na spiritual wonder boy, hindi nila makuha. Dahil yung perma ko ang kailangan. Hindi ko kailangan pumunta sa UBS. Sabihin ko sa iyo, sino ba sila para puntahan ko? Sila ang pupunta sa akin para harapin ako. At ibibigay nila yung pera ko, yung party ko. Para mabuksan na yan. Nag-iingat din ako Oh. Kasi gusto nila akong linlangin. Kasi oras na pumirma ako, kukunin yan.
mapupunta na sa mga Marcos uli yung mga kwan at saka sa Committee of 300. Kaya hindi ako basta-basta kwan ginagawa yan. May parte ako dyan. Yung nakadeposit sa UBS na 550 million na yan ay katumbas ng war damage na binayad ng Japan. Yan ang dineposit ni Marcos. Oh. At yung pag nakuha mo yung interest niyan, kung sino ang dami, kaya niyan, ang dami si General Eugenio Ocampo na ang kanyang codename doon sa UBS Jack Serlop. Ang kanyang code number ay 152. Oh, bakit alam ko lahat yan? Kung hindi kami nagkasama. Kaya nga sinasabi ko, pag nakuha nila yung interest, yung principal hindi makukuha. Kasi dami lang siya eh. At ang unang interest, ang nakinabang dyan, Nini Pimentel. Oh, akala mo mga matinuon yan. Yung putang ina Nini Pimentel na yan, ay magnanakaw din. Kaya walang pagbabago eh. Sino nagsabi kay Nini Pimentel? Di si Ayala Sobel. Enrique Ayala Sobel, yun naka-wheelchair. Na kwan noon, na Sobel. Siya nagsabi. Kaya iyan, nalaman nila dahil din sa akin. Dahil yung isang kaibigan ko, pilit akong tinatanong. Sabi niya, para ikaw marami nakakaalam ng sikreto dito eh. Pwede ba sabihin mo sa amin? At pagkuhan, anong ba usapan ninyo? Kako, ang sabi niya, kuhan yan, 10% pag nakuha na yan. Eh sinabi ko yung pangalan. Kaya lang linuko din nila ako. Akala nila siguro, naghahabol ako. Kaya nga sabi ko, nung sabi nila, pare kasama ka, hindi na ako, kayo na lang. Hindi ko kailangan yan. Dahil alam ko magkakalukuhan eh. Dahil sa pera. Katatapos lang ng revolusyon noon ng panahon ni Cory. Matatakaw din yung mga nakaupo dyan. Oh. Yung may ginto na nakuha dyan sa Napindang Floodway. 3 buwan niya na nagtyaga ang mga tigatagig, Pateros, Pasig. Oh, na sa baha, kung maglilibing nga ng patay noon eh, nakabangka na eh. Oh, doon sa Tagig. Kaya yan ang kwan dyan eh. Natikman nila yung kwan. Dahil ang gusto ng Amerikano, kwan eh, isinakay kasi sa barko ng Amerikano, pagkatapos sabi ng Amerikano, sapat na itong pambayad sa utang niya. Wala namang utang eh. Bakit? Umangal si Cory. Bakit umangal si Cory? Dahil nga doon sa kasabwat si Aquino sa pagtatag ng martial law. Kaya alam niya mga sekreto. Oh, nag-uusap sila mag-asawa. Pagkatapos pinalabas nila, kalaban nila si Aquino. Kanilan niya. Makikita niyo doon sa Salitang Piera. Ferdinand Imelda Enrile Ramos Aquino. Oh. Yan, ang kuwan yan. Wala namang kuwan yan. Acronym lang yun. Wala nakaalam yan. Kaya nahihirapan sila. Oh, ngayon, pinatay naman nila yung isa. Talagang ito mga putang ng Meta na ito eh. Kaya sabi ng Meta hanggang April na lang kami. Talagang wala nang kwan eh, wala na ibibigay sa inyo eh. Nakakulong na nga yung magbibigay sa inyo eh. Oh, sinong bibigyan mo ng confidential fund sa budget? Nakakulong na. Oh. Dahil oras sa binigyan, may nagbigay na iba dyan, malalaman kung saan napunta yan ngayon, yung confidential fund na yan. Oh, yan ang pagkalihim-lihim ng Meta. Kaya nga dalawang satellite eh. Ayaw nilang paniwala. Ito si Otabi noon, ayaw paniwala na sinira ko yung Starlink eh. Tinatawanan ako, mayroon na bang lumabas na Starlink? Wala na. Kaya, kasi yung una kong sinira, yung satellite. Kaya nagdalawang satellite. Doon sa doon sa bundok, doon sa Dimasalangang
nandun ako noon nung sirain ko yung na yan eh. Pero hindi lubusan na sira. Kaya yan ang ginagamit ng Meta. Oh, binabayad niya doon sa nagkuka ng satellite at saka sa Facebook. Yan. Alaman na ninyo. Oh. Ngayon, ito mga Marines naman, madalas na daw doon sa Apayao, doon sa lugar ng pinagkukanan ng pinaggigimungan ng mga kasamaan ko. Putang ina nyo, kayong mga Marines, wala kayong inabatan, mga inutil kayo. O wala kayong inabatan, kundi yung magbibigay ng dagdag sa sahod sa inyo, mga siraulo. Bakit hindi nyo ako harapin? O, saan nyo gusto maglaban? Yan sinasabi ko sa inyo. Saan tayo gusto maglaban? O, ilang batalyon kayo? Ako nag-iisa lang nilitaw. Butang ina nyo. O, bakit natatakot kayo? Tangina, ikot-ikutan ko lang kayo, mawawalangan na kayo ng armas. Tangina yan. Makikita nyo, ibobagsak ko lahat yung mga armas at mga bala ninyo sa isang butas at susunugin ko para magputukan, para magtakbuhan kayo eh. Yan yung nasabi ko sa inyo eh. Iba ako, pero hindi ako basta-basta nagkukan. Kaya nga hindi nila mabuksan ang deuterium dahil sa akin ang kwan eh, sekreto. Hindi nila mabuksan yung divine wealth dahil sa akin ang sekreto. Oh. Alam ba din yung password? Kayong mga nagpapanggap na kwan, Ryan Ray. Alam mo ba yung password? Rodolfo Valencia. Yung Raycom. Tanya Glass. Alam mo ba kung paano, kung saan kukunin ng deuterium? Sasabihin mo, huli ulol. Putang ina mo, tanga-tanga ka. kaya ngayon, sige, mauna kayo. Pinauna ko nga kayo eh. Pero kayo, hindi kilala sa balabas ng bansa. Dito kilala kayo bilang scammer. May nagbibenta pa ng yellow card, green card. Abay putang, yung green card, di pupunta na ng Amerika yan. Sige na.